Okay, magsimula na ako sa ating preaching. Okay, makinig lahat ha. Wala munang makulit, mga bata. Mamaya na. Magkano muna tayo. Maiti lang to, 30 minutes lang to. And then, awakan natin yung ating mga Bible. Mga Bible natin. Basahin natin sa John chapter 11, 26 to 25 to 26. John chapter 11, 25 to 26. Ay, nakasulat dyan, oh. Ay, nakasulat, oh. John 11, 25, 26. Okay, sige. Dito lang kayo sa labas, mga bata. Walang papasok, ha. Madali lang to. Okay, may Bible kayo? Wala kayong mga Bible? Dahil may Bible na rin yung mga bata matuluan. So, sabi dito, babasahin ko. Nakita niyo na ba? Sa John chapter 11, John chapter 11, verse 25 to 26. May nakita na? Taas kamay. Nakita na? Good, nakita na. Okay. Mamaya, magbibigay tayo ng premyo sa mga mauunang makakuha. Kahit 20 pesos, pwede na siguro. Okay? So, basahin natin. Sabi dyan, Jesus said to her, I am the resurrection, the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe in this? Ano pagkakaintindi niyo dyan? Ano pagkakaintindi niyo sa nakasulat? Sabi niya sa Tagalog, kasi English yan, di ba? Tagalog, pakinggan nyo. Sabi ni Jesus sa kanya, ako ang muling pagkabuhay, at ang buhay ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay ay sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay. Magpakailanman, sumasampalataya ka ba dyan? Ibang klase, pag naniwala ka pala kay Jesus. Sige, papasok ko yung mga bata doon. Okay. Pag nanampalataya ka pala kay Jesus, hindi ka mamamatay. Ano yun? Pastor, ano yun? Ano? Immortal? Ano kasi? Ano ka? Thanos? Immortal ka? Hindi ka namamatay? So, tignan niyo yung mata ng katabi niyo. Yung mata, tignan niyo yung mata. Uy, nagalikan. Tignan lang yung mata. Alam nyo ba na sa mata ng tao, diyan nyo makikita ang kaluluwa. Kasi ang mata ay ang bintana ng kaluluwa ng tao. Tatlo ang bahagi ng tao. Meron siyang katawang pisikal, yung katawan. Ito, paluin mo to ha. Ito. Paluin yan. Naramdaman nyo? Nararamdaman nyo? Ang nakakaramdam niyan ay walang iba kundi yung inyong pisikal na katawan. Katawang tao. Yung lupa. Okay lang, importante nararamdaman mo. Pag di mo na kasi nararamdaman yan, ibig sabihin, patay ka na. Wala ka na pakiramdam. Yan ang una. Katawang pisikal. Pangalawa, ang iyong katawang espiritual. Okay? Yung pangalawang part, spiritual. Paano mo malalaman yung spiritual mo? Kasi yung pisikal, pag yan, pisikal, malaman. Paano mo malalaman yung spiritual? Kay God? Pwede. Ang espiritu, yan ang kumukontrol sa tao. Kaya kung ikaw ay espiritu mo, ay espiritu ng duwag, ano mangyayari sa'yo? Physical na katawan mo, may katawan ka, pero ang espiritu na sa loob, duwag, kaya duwag ka. Pero kung ang espiritu na nasa loob ay siga, maangas ka. Di ba? Paano kung yung espiritu na sa loob? Malambot.
Ay, badi. Badig. Okay, parang, ano ba, guys? Kasi, ang lambot ng espiritu na sa loob. Paano kung ang espiritu na sa loob ay mahilig uminom ng alak? O paano kung ang espiritu na sa loob mo ay magnanakaw? Di ba? Kaya, lagi po may nakikita lagi ng mga bagay, uy, gusto ko nakawin yun ah. O, anong espiritu yun? Espiritu ng pagnanakaw. Yan ang pangalawa. Ang pangatlo na bahagi ng tao ay ang kaluluwa. Okay? Paano mo makikita yung kaluluwa? Tinuro ko na sa inyo. Tignan niyo yung mata ng tao, diyan yung makikita yung kaluluwa. Tignan niyo yung kaluluwa ko. May buhay sa loob, di ba? May kaluluwa sa loob. Ngayon, para malaman nyo, subukan nyong tignan ang mata ng patay. Ngayon, patay na, di ba? Pag binuksan mo yung mata nun, wala nang kaluluwa. Bakit? Nasaan napunta yung kaluluwa? Pag namatay ang tao, ang kaluluwa mo ay mapupunta sa langit. Langit. Langit muna. Tapos kakausapin ka ng Diyos doon. Ano ang iyong ginawa? Naniniwala ka ba sa aking anak na si Jesus Christ? Naniligtas ka? Eh kung hindi ka pala naniwala kay Jesus Christ, ang mangyayari sa'yo, sasabihin ng God, doon, ilagay. Dalhin yan doon sa ilaliman ng impyerno. Doon ka nararapat. Doon! Tapos may mga ano doon, dadaling ka na. Eh, ang kaluluwa, makinig kayo, importante ito. Hindi namamatay ang kaluluwa ng tao. Kung babarilin mo ang sarili mo, bang! Patay na yung physical. Yung katawan lupa. Pero yung kaluluwa mo hindi patay. Ang kaluluwa ay forever. Everlasting. Kaya nga yan ang gustong kunin ng Diablo Satanas. Si Satanas, wala siyang pakialam sa damit mo, o ganda ng iyong cellphone, o may ginto ka, may kayamanan ka, hindi. Kaya ka gustong iligaw ng Diablo Satanas. Ang gusto niya makuha sa iyo ay walang iba kundi ang kaluluwa mo. Kasi sabi ng Diablo, bakit ko kukunin yung iba niya? Nabubulok naman yung ginto, nabubulok din naman yung cellphone. Yung kaluluwa niya ang gusto ko kasi habang buhay yung kaluluwa. Souls are created forever. Ginagay ng Diyos yung kaluluwa na yan. Hindi yan namamatay, mga kapatid. Kaya ikaw ang pipili kung saan mo ilalagay yung kaluluwa mo hindi namamatay. Doon ka ba ilalagay sa impyerno kung saan hindi namamatay ang kaluluwa mo pero sinusunog? Nakaranas na ba kayong masunog? Yung kandila, ginanon niya, mainit, di ba? Isipin nyo hindi kayo namamatay pero sinusunog kayo. For life. For life yun, walang katapusan yun. Kasi hindi namamatay. Hindi mo namamatay. Hindi, patay na yung physical mo pero yung kaluluwa mo, habang buhay yun. Kaya doon tayo gustong iligtas ng Jesus Christ na huwag tayo doon mapunta. Mapunta tayo, ang kaluluwa natin, mapunta saan? Sa langit. Pasok. Bakit? Pasok dito. Sa langit mapunta ang kaluluwa. Bakit? Napakasarap ng buhay ng iyong kaluluwa na hindi namamatay sa langit. Bakit? Pag ikaw ay napunta sa langit, kahit na ikaw ay masugatan, gumagaling ang sugat mo. At sabi nga ni Jesus Christ, sino ba yung nasa labas? Bakit tayo papasukin? Kasi yung attention nyo napupunta sa kanya, hindi na sa akin. Importante yung sinasabi ko yan, sa loob na siya, di ba? Kasi nakalingon kayo, nakataligod kayo sa akin. So kayo ang pipili ko sa inyo dadali ng inyong kaluluwang hindi namamatay. Nasa sa inyo yan. Pero siyempre ako pinili ko sa langit dahil ang aking nanay at tatay ay patay na. Patay na si Bisha, patay na si Mama, nasa langit sila. So, pag ako namatay, gusto ko din ako sa langit, kasama ko sila. Wala nang kamatayan doon. For life. Ang sarap nun, di ba? Makakasama mo yung, Ma, ano, may mamatayan ka ba dito?
wala nang kamatayan sa langit. Forever na doon. Yun ang masarap na buhay. Ang tawag doon ay everlasting life. Kaya nga yung pinasa natin, sabi dito ni Jesus Christ, sabi ni Jesus sa kanila, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay ay sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay, magpakailanman. Sumampalataya ka ba? Sa ito ay iyong faith. Sabihin nyo, napakasarap nun. Wala nang kamatayan. Dito kasi sa mundo, actually, ang mundong ito ay ginawa ng Diyos na forever na dapat wala nang kamatayan. Ang tao dati, pag nasugatan, parang si Wolverine, pag nasugatan, di ba, gumagaling agad. Si Deadpool, pag nasugatan, gagaling. Ganun ang tao dati. Mabilis ang ating healing process dati. Noon kaso nga lang ngayon, pag nasugatan ka, ang tagal, di ba? Ilang araw bago magtuyo yung sugat? 1 linggo. 2 linggo, pero may peklat pa. Dati, pag nasugatan ka, minuto lang. Ganun kalakas ang dugo ng tao dati. Kaso nga lang, sa sobrang pangit na ng mundong to, patagal na patagal, marami ng preservative, ang pagkain nyo na, mga dilata, mga kung ano-ano, mga ano. Hindi na kayo kumakain ng gulay, hindi na kayo kumakain ng prutas, kaya pag nasugatan kayo, ang tagal gumaling. Umaabot ng buwan. Kaya nga yung mga matatanda, pag nasugatan, ang tagal gumaling na sugat, di ba? Yung iba naman, meron ng diabetes na tinatawag. Pag sinabing diabetic, pag nagkasugat, hindi na humihilom. Kaya kayo ngayon, mga bata pa kayo, kahit masugatan kayo, gumagaling agad. Di ba? Pero pag sa langit, wala nang sugat-sugat. Okay? So, napakaganda sana ng mundong to eh. Nasira lang tayo ng Diablo Satanas dahil sinisira talaga niya lahat. So, mga kapatid, naniniwala ba kayo kay Jesus Christ? Ilan yun? Isa, dalawa lang sumagot Naniniwala ba kayo kay Jesus Christ? Amen! Yan. So dapat tayo maniwala kay Jesus Christ. Dahil hindi tayo naniniwala kay Buddha, hindi tayo naniniwala kay Shiva. Shiva yung maraming kamay na babae. Diyos ng ano yun, ng mga Thailand, mga India. Ay, alay ba naman yun? Muslim naman yun. Tayo, Jesus Christ tayo. Ano yun? Kungi, bangi, chay. Diba? Kung ano mga pinaniniwalaan ng iba. Nag-i-check na siya. Okay? So next, lipat ko na. Lipat, makinig. Lumobra. Yan. Jesus is alive. Si Jesus ay buhay. Magpakailanman. So nabuhay si Jesus Christ nung siya ay napako sa krus at namatay, 3 days ay nabuhay siyang muli, hindi siya. Kaya nga merong mahal na araw, nakita niyo yung mga mahal na araw, di ba, pinapakita, pinapako, ganyan. Pero nakalimutan nila yung pinaka-importante, nabuhay si Jesus Christ after 3 days. Nangyayari ang mahal na araw o Holy Week tuwing buwan ng April. Malapit na matapos. April lagi yan. Mahal na araw, April. Matatapos na yung April, kaya pinapaliwanag ko na sa inyo to. Nakikita nyo sa Quiapo, di ba, nagkakagulo, nagtutulakan yung mga tao. Ito, pinapaliwanag ko sa inyo to dahil ito yung pinaka-importanting malaman nyo na si Jesus Christ ay hindi po nanatiling patay. Buhay siya. Basahin natin. Sabi dito, sa John chapter 11, 43-44, huwag nyo nang hanapin, ako na magbabasa. Ako na magbabasa, makinig. Ako na magbabasa, Tagalog. Sabi dito, Lazaro, lumabas ka. Isipin ninyo ang gulat ng lahat ng lumabas. Ang patay na muling binuhay. Kasi si Lazaro ay 5 araw ng patay. Kumbaga, nasa loob siya ng tomb
Tapos si Jesus Christ, humiling yung kapatid ni Lazaro na buhayin niyo po yung kapatid ko. Kaya si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, Lazaro! Sabi niya, buksan niyo yung pinto. Palalapasin ko yan. Sabi ng kapatid, huwag niyo na pong buksan dahil mabaho na. 5 araw na po siyang patay. May amoy na. Ang baho pa naman ng tao pag namatay. Mabaho. Di ba pag may patay na daga, baho? Pag may patay na pusa, pero pag tao, mas mabaho. Kaya sabi, huwag niyo na pong buksan yung libingan kasi 5 araw na pong patay. Sabi ni Jesus Christ, manampalataya ka. Lazaro! Lumabas ka dyan! Alam mo ba, nagulat lahat ng tao? Biglang may gumano, sa pinto. Kamay. Lumabas. Nakabalot pa ng puti, na tela. Sumasayaw ng... Hindi sumasayaw! Hindi sinabi sumasayaw. Sabi dito, nagulat ang lahat ng tao sa kanilang nasaksihan sapagkat 5 araw nang patay si Lazaro, binuhay. So pinapakita dito na si Jesus Christ pala ay kayang bumuhay ng patay. Amen? Amen. Kaya kung sakit lang ang pinag-uusapan, kaya niya pagalingin ang sakit mo. Sinong may sakit? Uy, ano sakit mo? Puso? Na-check up? Chinek up ng doktor? Puso? Anong nangyari sa puso? May butas, mamamaga? Baka ibang sakit sa puso yan, baka babae yan. Anong klaseng sakit sa puso? Namamaga, may butas, ano? Parang hirap huminga? Okay. Sige, lapit dito. Lapit. Tayo, iyan mo yung video dito sa akin. Dami. Okay, pag-pray natin ha. Lahat ng kamay dito. Okay? I-pray natin. Kay Jesus Christ, i-pray natin yung puso niya. Kung ano man yung masakit, yung butas o pagmamaga, nahihirapan huminga, kung sinabi ng doktor na may sakit siya, sinabi ng doktor, pero i-pray natin. Okay? Ikaw ba ay nananampalataya, napapagaling ka ni Jesus? Amen. So let's pray. Lord God, Father in heaven, we pray, pagalingin, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan ng kanyang puso. Ano man ang sumasakit yan ay mawala at siya ay gagaling. Pag nagpa-check up siya uli, wala na yung sakit ng puso. In Jesus' name, we pray. Amen. Gagalingan daw tayo. Palampakan! Palampakan! Hallelujah! Okay, tandaan nyo na ang kapangyarihan ni Jesus Christ, kahit ano pa yan, nanay nyo, tatay nyo may sakit, pag-pray natin. Samuel po, masakit lang yan. Anong sakit ni Samuel? Ano po? Sa puso din. Hindi po, nalungkot. Nalungkot na. Nalungkot ang kanyang dyan. Yung chan pa. Pwede na ipag-pray yan, yung chan, no? Okay, so, dito tayo, next. Ito next, ha? Yan. Jesus show His power over death. Ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa kamatayan. Si Lazaro ay lumabas, came out. John 11:43-44, Hebrews 9:29, at sa 1 Corinthians chapter 13, verse 55. So sabi dito, Jesus prepare our faith. Piniprepare tayo ni Jesus Christ. Bakit? Mahirap paniwalaan na ang isang taong patay ay bubuhayin mo. Mahirap yun. Pero pag ikaw ay nanampalataya ni Jesus Christ, piniprepare ni Jesus yun. Bakit? Kasi kung hindi ka na-prepare ni Jesus sa bagay na yan, baka hindi ka magkaroon ng matibay na pananampalataya. Yung faith mo, yung belief mo, humina. Kaya nga sabi, Lord, palakasin mo ang pananampalataya namin hanggang sa iyong pagbalik. Kasi babalik si Jesus Christ eh. Pag bumalik si Jesus Christ, mayroong tunog na malakas. Ganito, parang may trumpeta. Ang malupit, konti lang ang nakakaalam na. Kaya pag narinig nila yon, sasabihin nila, ano yung tumutunog na yun? Mayroon lang naman, may ano lata, may nagtuturutot lang dun.
Meron namang iba, busy-busy sa ginagawa niya, ginagawa ko niya, may ginagawa. Pag may narinig, ano yun? Parang ano lang yun, wala yun. Hindi pinapansin. Kasi nga, hindi sila prepare. Tayo, na born again Christian, dapat tayo ay alert. Kasi, parating na pala si Jesus,